Okay, so ito na siguro yung huling update natin sa desk setup ngayong 2023, no? Kasi hindi ko rin expect na magkakaroon pa na update. Pero nagpadala kasi yung True Vision Philippines ng bagong dual motor electric standing desk. Binuo ko na yan. Papakita ko sa inyo mamaya. Nagpadala rin sila ng gaming monitor arm. Mamaya papakita ko rin sa inyo. Pero ang pinaka-highlight ng update natin sa ating desk setup ay yung bagong mini PC ng Chewy. Ito yung Corebox 5th at almost 4 weeks ko na rin ginagamit itong mini PC na to ng tuloy-tuloy. At ito rin pinang-edit ko sa mga ilang video na rin na napanood nyo dito sa channel ko. So papakita ko sa inyo kung ano yung performance ng mini PC na to before nyo bilhin. At mamaya papakita ko rin sa inyo yung bagong Windows tablet ng Chewy. So ito guys yung Corebox 5th generation. 27,600 yung presyo niya ngayon. At pwede nyo nang mabili yan sa kanilang website. Nandiyan yung link sa description box sa baba. So ito guys yung box ng Corebox 5th. Napakasimple lang. Actually parang magbubukas ka lang ng sapatos. Meron ka makikita ditong document sleeve na merong mga documentation syempre kasama na yung warranty card. Okay, ito na yung Corebox natin. Maliit lang talaga pero sa lahat ng mini PC na nahawakan ko, ito yung pinakamalaki. At may advantage yung size niya. Kasi kita nyo naman, napakadami niyang port sa likod. Meron tayo ditong 4 na USB 3.0, dalawang display ports, dalawang HDMI 2.0 ports, 2.5 gigabit Ethernet port, at meron pa siyang audio jack. Isa pang advantage ay yung airflow. Kita nyo naman guys yung vents. Talagang malalaki. So maayos na makakalabas yung hangin. Tapos dito sa harap, meron ulit dalawang USB-A 3.0 at isang USB-C port. Yung design niya dito sa may top part, di naman super loud. Mainhin pa rin, tsaka stealthy. Meron din siyang mga rubber feet para mas stable siya sa table natin. Yung power adapter nitong mini PC na to ay nandito sa separate box. Kasama na yung mounting plate na if ever gusto nating i-mount itong Corebox, pwedeng-pwede sa likod ng monitor. Okay, quick specs muna tayo. So itong Corebox 5th ay merong Intel Core i5 13500H na CPU. Meron tong integrated graphics na Intel Iris Xe at 16GB DDR5 4800 MHz. Meron din tong 512GB na NVMe Gen 4 na SSD. At syempre, naka Windows 11 home na to. So sa totoo lang, yung 16GB na RAM, okay naman siya pero para sa needs ko, kulang talaga at hindi mo talaga mamamaximize yung performance ng mini PC na to kasi isa lang yung nakasalpak sa kanya na RAM. So, ang ginawa ko, bumili pa ako ng additional 16GB. Sobrang dali lang naman i-open itong Corebox 5th basta meron kang tamang size na screwdriver. 4 lang din yung screws niya kaya hindi naman komplikado. Yung ilalim yung kailangan nating i-open kapag RAM yung i-upgrade natin. Sa unang tingin, parang walang RAM slots na makikita. Kasi nakatago yan dito sa may black na cover. So meron pa tayong isang slot kaya before natin i-test, i-upgrade ko na to 32GB. So 16GB na yung nakasalpak ngayon. Hindi kasi natin makukuha yung full performance itong Corebox kapag isa lang yung RAM na nasa slot. Kung gusto niyo pala ng link sa Lazada nitong Kingston DDR5 na RAM, lagay ko dyan sa description box. Kung SSD or NVMe SSD yung kailangan ninyong i-upgrade, yung top part naman yung kailangan ninyong i-open dito. Ang bad news lang, isang PCIe slot lang yung meron tayo dito. So, kung mag-upgrade ka, kailangan nung mag-reinstall ng Windows OS. Kaya sa ngayon, ang gagamitin ko muna ay yung kasamang 512GB. Napakaliit lang guys ng footprint ng Corebox 5th sa desk natin. Kasi kahit ito yung pinakamalaking mini PC na nagamit ko, maliit pa rin talaga siya para sa isang system unit. Sipin mo, pwede mo pa nga itong i-mount sa likod ng monitor mo. So again, almost 4 weeks ko nang ginagamit itong Corebox as my main computer. Dito na ako palagi nag-e-edit ng mga video and so far guys, wala akong issue na masasabi. Hindi struggle yung performance habang nag-e-edit ako, which is very noticeable dun sa dati kong ginagamit na laptop. At kahit hindi ako magbukas ng aircon while editing, wala kang mapifeel na init dito sa Corebox kaya nabilib talaga ako sa ventilation niya. So ngayon, para makita pa natin yung full potential nitong mini PC na to, mag-games tayo. So una natin lalaroin itong Dirt Rally. So yung setting natin dito sa Dirt Rally ay naka 1080p resolution. Tapos yung max FPS natin ay 144. Tapos yung graphics ay naka medium settings. Makikita nyo guys sa gameplay natin, umaabot tayo ng 60
to 70 FPS. Minsan mas mataas pa dyan. Kaya very playable and napaka-smooth talaga. Walang hiccups. Sunod naman itong Forza Horizon. 1080p pa rin yung ating resolution, tapos 144 pa rin yung max FPS natin at naka-medium settings. 30 to 50 FPS tayo dahil mas demanding talaga yung graphics nito. Pero for the most part, playable na playable pa rin. So overall guys, nasatisfy ako at nabilib talaga dito sa Corvax 5 ng Chewy. Highly recommended siya. Medyo may kamahalin ng kaunti pero malaki yung potential ng mini PC na to. And again, wala ako naging issue sa kanya. Almost 4 weeks ko na siyang ginagamit. Na-upgrade ko pa siya to 32GB which is also very recommended ko. Kapag bumili kayo ng Chewy Corvax 5, mag-upgrade na kayo to 32GB or mas mataas pa kasi pwede siya hanggang 64GB. Next naman ay itong UBook X 12-inch na Windows tablet. So makikita natin dito sa harap ng box yung ipinagmamalaki nila na 2K Crystal Resolution. Mamaya, titingnan natin yan. Bago open natin ang box, yung una natin makikita ay yung kanyang charging adapter na hindi pa rin naka USB-C. Tapos meron tayong mga documentations at ito na, yung ating UBook X. So, madami naman tayong ports dito sa UBook X na makikita at guys, meron siyang built-in na stand. Pwede nating gamitin yan anytime. At if ever pala na gusto natin ng magnetic keyboard at saka ng pen, pwede natin piliin yan kapag mag-order tayo sa Chewy website. So ito na guys yung UBook X 12-inch na Windows tablet ng Chewy. And guys, sobrang reflective talaga. Nakakasira na ng experience sa totoo lang. Hindi ko masyado nagustuhan yung display. Although, sharp naman yung mga text. Okay naman overall yung quality. Pero nga, sobrang reflective. Sana naglagay sila ng magandang layer sa display nitong UBook X para hindi ganito ka-reflective. So itong UBook X 12-inch ay merong Intel Core i5 10th Gen at Intel UHD graphics. Pwede tayong mamili kung 8 256 or 12 512. Yung nandito sa atin ngayon ay 12 512 na variant. Well, pagdating sa performance itong UBook X, huwag kayo masyado mag-expect ng malaki kasi sakto lang talaga yung performance niya, yung pag-open yung application, saktong-sakto lahat. Hindi dahil naka Intel i5 to, baka i-expect nyo na pwede na kayo mag-edit dito ng video, maglaro. Hindi po, hindi ganun kalakas itong tablet na to. At ang isa pa sa mga hindi ko nagustuhan dito sa tablet na to, napakabilis po niyang uminit. So habang ginagamit mo siya, kahit na nag-browse ka lang sa isang website or merong isang hindi naman sobrang bigat na application kang ginagamit, may mapifeel ka talaga na mainit sa may bandang right side kapag naka-portrait mode ka. Tapos medyo mabigat pa tong tablet na to kasi 8-10 grams yung weight niya. Na kung ikukumpara natin sa 12.9 inch na iPad Pro, 682 grams lang yon guys. So ang laki nung difference nila. So, kapag matagal mong hawak to, makaka-feel ka talaga ng awit. So, pwede nyo ma-check sa Chewy website yung current price itong UBook X. Ilalagay ko rin yung link dyan sa description box sa baba. So, itong True Vision Dual Motor Electric Standing Desk ay may presyo ngayon na 25,500 pesos. Merong tatlong color yung kanilang tabletop, black, walnut, at saka white. So, ito yung mga boxes na marireceive ninyo kapag umorder kayo. Merong separate na box para sa tabletop at meron ding nakaseparate para naman sa mga legs niya at iba pang mga parts. So, ito yung laman ng mahabang box. Hindi naman sobrang hirap buuin itong True Vision Dual Motor Electric Standing Desk. Madali lang naman basta meron kang tamang tools. Ang maganda dito sa standing desk ng True Vision, meron siyang collision avoidance. So, if ever na binaba natin yung standing desk, tapos naramdaman ng standing desk na merong pumipigil sa kanya na gamit sa ilalim, titigil talaga siya. Hindi niya itutuloy, hindi niya pupuwersahin yung gamit na yun. Kasi, syempre, baka masira yung dual motor na nandun sa standing desk at yung gamit natin na nasa ilalim ng desk. Halimbawa, yung chair natin, pinasok natin sa loob. So, kapag naramdaman niya yun, titigil siya. Tapos, yung controller dito sa True Vision ay merong unlock at lock feature para maiwasan yung unintentional na mga adjustment. Pwede tayo makapag-save dito ng 3 height presets. At ang maximum pala na weight na kayang buhatin itong dual motor standing desk ng True Vision ay hanggang 125
kilogram. So, hindi kayo mag-aalala kung sakaling yung system unit ninyo punong-puno ng components sa loob na bakabigat, kakayanin talaga ng desk na to. Ito naman yung isa pa, yung True Vision Gaming Monitor Arm na pinadala nila na worth 2,990 pesos. Una sa lahat, guys, napakaganda ng pagkakadesign dito ng True Vision. Nagustuhan ko talaga. Yung base plate niya, hindi nakakasira na itsura ng setup natin. Tapos, napakadali lang din i-assemble at i-setup. Secured na secured yung monitor natin dito. Pwede ito sa 17 hanggang 32 inches na monitor. So, yung mga link ng True Vision, yung standing desk, tsaka yung monitor arm, nandyan sa description box sa baba. Okay, so yan guys yung update sa ating desk setup. So, kahit pa paano sana nakatulong tong video na to para malaman ninyo kung anong standing desk yung bibili ninyo. Baka itong True Vision na talaga hinahanap nyo, pati na rin yung kanilang gaming monitor arm. At kung humahanap ka ng mini PC para mas maging minimalist lang yung setup mo, ay highly recommended ko yung Corebox 5th ng Chewy. Kasi nga, kagaya ng sinabi ko kanina, nagamit ko siya pang edit at nakita nyo rin kanina, pwede siya sa games. Although, hindi natin ma-expect na sobrang ganda ng graphics, pero kaya niya guys, kayang-kaya niya. So, if ever na nakatulong tong video na to, please don't forget to hit the like button, mag-subscribe ka na din at i-click yung notification bell. Maraming salamat para sa samot sa ating unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.